The best way para matutunan nyo to is to look around sa community nyo and look for somebody na merong signs and manifestations ng problema. And then i-approach nyo siya, preventive life coaching, para ma-practice agad kayo. Okay? Huwag kayo magdadala ng kodigo. Baka mamaya ba nag-uusap kayo, sandali lang. Nasa letter A pa lang ako. Huwag ka mauna sa akin, A muna tayo. Okay. You just have to experience this and try it out in order to learn it. Okay. Now, let's continue. This time, doon naman tayo sa tinatawag na restorative life coaching. So ito, medyo madugo ito. Well, in a way, madugo rin naman yung preventive, lalo na kapag ayaw mag-cooperate. Isa sa pinaka-frustrating sa isang tao na nagkikare, kapag yung taong kinikare mo, ayaw magpakare. So, it can be very frustrating, okay? But remember, yung sinabi ko sa inyo about the kingdom of God, it's process. So, therefore, talagang ganon, no? Huwag niyo masyadong dabdamin. Restorative life coaching naman ay isang situation kung saan may naganap ng kasalanan o may nagawa ng mali, no? So, yung preventive, wala pa naman. May mga senyales pa lang. Ito talagang nagkasala. So, let's start off by talking about the three spiritual realities about sin. First of all, we have been set free from the penalty of sin. Yan po ang totoo sa atin na nakipag-isa kay Kristo. We have been set free. In other words, hindi na tayo parurusahan ng Panginoon. Amen? Kung ano man yung mga kasalanan natin, past, present, future, lahat yun binayaran na ni Kristo sa krus. So wala tayong dapat ikatakot. No? Pangalawa, we have been set free from the power of sin. Yan, napakahalagang pagtuturo because a lot of times hindi na-recognize ng mga believers yan. Alam nila, pinatawad sila sa mga dati nilang kasalanan, pero hindi nila naiintindihan na right now, wala ng power ng kasalanan sa buhay nila. Okay? So, hindi lang na totoo yung Christ died for me, totoo rin naman na I died with Christ. Parehong totoo yun. Amen? Minsan, kiniklaim lang natin yung first half. Jesus died for me. Tama. But you also died with Him. The old self is already dead. In other words, wala nang authority sa iyo ang sin. So kung magkakasala ka ngayon, it's simply because gusto mo na. Hindi dahil wala kang choice. Nung wala ka pa sa Panginoon, you were a slave to sin. So therefore, hindi ka makahindi. You cannot say no. Kasi prisoner ka ng power of sin. Pero through Christ, na-break yung, bond. No? Pangatlo, very important, is we are not yet free from the presence of sin. We are not yet free from the presence of sin. Meaning to say, habang nandito pa tayo, hindi pa dumarating yung new creation, mananatili tayong susceptible sa temptation. Pwede pa rin tayo magkasala. At yung mga kasamahan natin, pwede pa rin magkasala. Because we are in progress. Di ba? So, wag tayo ma-shock pag may kasalanan. Okay? So, there are things na we must not do in the face of sin. Unang-una, we must not be overreactive. Overreactive means parang natataranta ka. Okay? Let's say, nabalitaan mo ng isang kasamahan ninyo, nagli-live-in. Naku, grabe, nagli-live-in. Balita ko, nagli-live. Diyos ko po. Okay, sandali lang. Don't be overly reactive because sin happens. If you look at Matthew 18, verses 15 to 20, makikita mo yung instructions ni Jesus doon. Very clear, very straightforward. If your brother sins, go to him and show him his fault. Just between the two of you. If he accepts, you win your brother back.
If not, take, two or more para ma-determine kung meron ba talagang case na dapat i-deal. Okay? So, huwag ka maging overreactive. Amen ba? Nabalitaan mo na yung isang member ng Young Pro ay pag nandito sa church, lalaki-lalaki, pag nandun sa office, nakabistida. Okay? So don't be shocked. Okay? Kasi pag ganun tayo, we will not be able to help anybody. Okay? Kahit sa counseling, ganun din. Pangalawa, we must not be judgmental. Now, judging and being judgmental are two different things. Pag judgmental ka, ibig sabihin, unang-una sa lahat, wala ka pang pruweba, nagja-jump into conclusions ka na. Pangalawa, parang ina-assume mo na yung tao ay hindi na pwede matulungan. Okay? Pero, yung pagja-judge ng tama at mali ay kailangan. We are not commanded in terms of yung wag kang mag-judge because we need to judge. We need to make judgments. Paano malalaman na mali ang pagpatay? You have to make a judgment. Mali ang, di ba? Pag sinabi mo, hindi tamang pumatay ng tao. What is that? Judgment. Okay? We all have to make a judgment, di ba? Wag ka mag-cheating. Hindi mo pwede sabihin, sobra ka, judgmental ka. Hindi, cheating. Huwag ka mag-cheat. Okay. Di ba? So, of course, we don't want to be judgmental in a sense na para bang ina-assume na natin, na parang tayo, perfect tayo, nagkakamali. Yun yung Matthew 7:1-5. Before you look at the speck in your brother's eye, tingnan mo muna if you have a plank in your own eyes. Okay? In other words, kahit nagkasala yung tao, huwag mong i-approach na para bagang wala na siyang pag-asa magbago, o hindi na pwedeng yun, o parang si Lord galit na sa kanya, di ba? Huwag ganon. Kundi, i-point out lang sa kanya yung tama at mali. Pero, umiwas tayo doon sa pananaw na very prevalent ngayon sa panahon natin ngayon, na any kind of judgment is wrong. Well, that's not true. That's not biblical. So, pag sinabi ko na homosexuality is wrong, I'm not being judgmental. I'm judging. Pero that's not the same as judgmental. Okay? Pag sinabi ko sa isang bading na huwag ka lalapit sa akin, huwag mo na akong kausapin, huwag ka pupunta sa church namin, yun, judgmental yun. Pero pag merong pumasok dito na pogi, di ba, nagtititili, di ba, ay, Kuya Paul, di ba, hindi ko i-reject yun. Mahalin ko yun. So, sabihin ko sa kanya, tuloy ka sa church. Sali ka sa mga communities namin. Hindi ko siya i-judge. Pero pag tinanong niyo sa akin, Pastor Bong, mali ba maging homosexual? Mali. I will say it. That's not being judgmental. That is judging in the right way, based on the truth. Magkaiba yung judging sa judgmental. Amen? Ha? So, pag nagsasama, hindi mag-asawa, nagli-live-in, paano mo i-address yun? Siyempre, hindi mo sasabihin sa kanila na mahal tayo ni Lord, tayong lahat, mahal tayo. So, kahit mag-live-in kayo, mahal pa rin kayo ni Lord. Mahal niya tayo. So, hindi. Sabihin mo, mali po yung mag-live-in, pero mahal namin kayo. We'll try to help you. Okay? Kung gusto mo makaalis dyan sa situation na yan, ikakasal namin kayo, tulungan namin kayo. Judgmentalism is different from judging. We have to judge. Amen? In fact, yun ang magiging role nga natin sa second coming. We will judge. Even yung angels, i-judge natin. Alam niyo ba yan? Uy, sabi ni Ludi, judge ko yung angels? Judge ko yung angels. Saka na natin pag-usapan yan. Okay, let's move on. We must not be indifferent. Ang indifferent means wala kang pakialam. Kasi kadalasan ayaw mo kasi maging judgmental. So yung isang taga-remix, nabalitaan nyo na naglalasing, tumataya sa loto, wala pa rin kayo ginagawa. Ang tawag doon, indifference. Okay? Sa 1 Corinthians 5, nirebuke ni Paul yung Corinth. Sabi niya, napapabalita dyan sa church nyo
na merong isa na nakikipag-relate sa hindi lang sa hindi niyang asawa, kundi ako nagkakamali, parang incest pa yung sitwasyon. Tapos sabi ni Paul, and you're even proud of this? Sabi niya gano'n. Galit siya. So in other words, pag may kasalanan sa community nyo, sa life group, tapos wala kang ginagawa, you're sinning against God. You're indifferent. Dapat may ginagawa ka. Amen? Okay. Tapos, we must not be legalistic. Ang legalistic, ibig sabihin, meron kang parang particular na interpretation ng scripture or whatever na ginagawang basihan to basically reject people. Pero totoo, no, interpretation mo lang naman yun. Hindi naman talaga yun para sinasabi natin na parang explicit na statement sa Word of God. Kasi sa Word of God, maraming mga bagay na parang, medyo gray ng konti. Na hindi, kaya nga merong mga minsan distinctions among Christians. May mga naniniwala ng baptism, dapat lubog. May naniniwala na wisik-wisik lang. Okay? May mga tao naniniwala na ang babae pwede magpastora. Meron naman naniniwala hindi dapat magpastora ang babae. So, bakit may mga ganun iba pa? Kasi hindi malinaw ang scriptures tungkol sa mga bagay na yun. Merong certain kind of, latitude of interpretation. And so, we must not judge based on that. In other words, okay? Now, may mga bagay na malinaw na yun eh. Di ba? Malinaw na. For example, Jesus is Lord. Hindi na natin pwede pagdebatehin yan. Di ba? Hindi pwede sabihin, well, sa amin, hindi Lord si Jesus eh. Hindi na pwedeng gano'n yun. It's either Jesus is Lord o hindi. Pag lumabas ka na doon, naniwala ka na si Jesus ay tao lang, kulto ka na. Okay? Pero yung ibang mga detalye ng mga bagay-bagay, yun yung tinatawag na non-essentials. Pagdating sa non-essentials, huwag kang magja-judge ng basta-basta kasi magiging legalistic ka na. Okay? For example, meron mga Christians who believe na ang mga babae dapat hindi nagpapantalon. Okay? May mga Kristiyano naman na, well, okay lang magpantalon. Ang problema yun. O kaya makeup. O kaya, sino sa'yo naka-encounter ng mga Kristiyano na naniniwala na ang sine ay kasalanan sa Panginoon? May mga ganon. Sine. Bawal manood ng sine. Pag nanood ka ng sine, you are a sinner. Pwede lang DVD sa bahay. Huwag sine. Kasi madilim. Natatawa kayo, meron talaga mga ganyan. Ako bilang isang professor sa seminary, sari-sari mga na-encounter ko mga tao. Kung ano-ano mga paniniwala. Di ba? May mga conservative Baptist, may mga liberal Baptist, mayroong mga lahat ng klase ng Baptist na meet ko na. So, iba-iba yan. May mga Bapticostal, may mga di ba? So, may mga naniniwala sa speaking in tongues, may naniniwala sa speaking in tongues. Okay. Now, pagdating sa mga bagay na yon, we can be charitable and loving. It's okay. We can agree to disagree on those matters. Hindi naman issue yun. Hindi naman, okay? Some people believe in rapture. Makibasa yun, naniniwala sa rapture. Yung, di ba, lalakad ka, biglang, zoom, mawala ka, di ba? Okay, yung aeroplano, yung isang piloto Christian, yung isa hindi. So, okay, parang piloto Christian. So, pagdating ng rapture, wala na piloto. So, ako, I don't believe in rapture. Okay? I stated it out loud. Kahit sa iba, alam nila yan. I don't believe in rapture. Okay? But, it's okay. I love those who believe in rapture. Ang pananaw ko dyan, ganito eh. Pag tama sila na may rapture, kasama naman ako doon eh. Okay? Pag tama naman ako, kasama ko sila. So, okay lang. Either way, magkakasama naman tayo in Christ. Di ba? So, huwag kayo magagalit sa akin just because hindi ako niniwala sa rapture, ha? Amen ba? Baka mamaya, marinig ko, si Pastor, in Jesus' name. In Jesus' name. So, anyway, ang point ko lang pagiging legalistic, masyado kang, di ba, kunyari, okay, bawal ang earrings, o ganyan, ba't kami, tattoo, Well, in the Old Testament, yung mga tao may earrings, pabigyan ka ng earrings, maganda yun, pabigyan ka ng earrings, okay? Or yung mga tao, long hair, yung mga Nazarites sa Old Testament, long hair, okay, di ba?
Pag sabi mo, basta mga legalistic ano natin, kadalasan cultural lang yan eh. Cultural lang. Okay? Pag sinabi natin na, halimbawa, okay, ang mga lalaki hindi dapat papalda yan. Tama, mali? Ha? Sa Scotland, nakapalda yung mga lalaki to. Okay? So, there are things na, kumbaga, we keep it to ourselves or we believe in that. Sa church natin, halimbawa, we believe, kunyari, na ang pag-iinom is a waste of life. That is the conviction na tinuturo ko dito. It's wasting life. I'm not saying na pag uminom ka, punta ka sa impyerno. All I'm saying is pag umiinom ka, sinasayang mo yung buhay mo, sinasayang mo yung panahon. It's better, it's wiser na wag kang uminom. Pero pag uminom ka, hindi ko sasabihin sa iyo na anak ka ng demonyo. Hindi kita i-condemn. Malulungkot lang ako for you. Right? And I think mahirapan ka to lead others kasi may stumble yung ibang mga tao pag nainom ka. Okay? So, mga ganong bagay. So, don't be legalistic in the face of sin. Now, may mga bagay naman na talagang outright naman na talagang hindi tama. Di ba? So, let's say, nabalitaan mo isang tao, nanonood ng pornography. Sabi mo, alam mo, lahat tayo may karapatan. Siguro karapatan mo yan. Hindi, may mga bagay na you have to deal with kasi talaga obvious naman yan. Di ba? But don't be legalistic. Tapos, we must not be afraid. I'd like us to read Jude 1. Actually, isa lang naman chapter ng Jude. Wala nga chapter ng Jude eh. So, verse 22 to 23. Please read. Jude. Alam niyo ba yung Jude? Okay. Hey, Jude. Don't be afraid. Nandun yan eh. Okay, basahin mo. Franco. Ay, Franco. Ano? Paul. Paul, may mikropono. Para mapakinggan ni Pastora Gina yung boses mo. Ha? Ayan o, nakikinig siya eh. Hi. Okay. Be merciful to those who doubt. Snatch others from the fire and save them. To others show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. All right. Okay. So, makikita nyo dyan na we have a responsibility. Amen? Pag merong isang tao na nalululong sa kasalanan, those who are around that person must care enough to confront. Huwag kayong matakot mag-confront. Kasi mas grabe ang mangyayari if you don't confront. Di ba? Kasi mercy ni Lord yung pag-confront. Pag kinonfront mo siya, it shows that God is showing mercy sa kanya bago siya i-judge. Gets nyo ba yun? Kasi, di ba, what you sow, you shall reap. Pag hindi mo tinulungan yung tao, hindi mo siya kinonfront, ikaw pa magiging katuwang sa kapahamakan na pwede mangyari sa buhay niya. Okay? Ang worst case scenario sa isang tao, pwedeng bawian na siya ng buhay ni Lord. The Lord has done that sa Old Testament. Okay? Gusto mo ba mangyari yan? Kaya nga sa Bible, kahit sa parenting malinaw yan sa Proverbs na kapag hindi ka marunong mag-discipline ng anak, nagiging katuwang ka sa kapahamakan ng anak mo. Kaya biblical yung mamamalo ka ng tama lamang. Hindi 2 por 2. Okay? At hindi sa ulo. Ruler lang. Doon sa medyo matabang parte ng katawan. Ito. Kaya dinesign niya ng mataba, maraming fats, para pwedeng upuan, saka pwedeng paluin. Ha? Kasi yung mga magulang ayaw mag-discipline, kaya lumalaki mga demonyito yung mga bata eh. Tama na yan. Ha? 1. 2. 3. 99 na, wala pa rin. 99. Okay, wala pa rin ginagawa eh. Kaya tuloy, yung bata, suwail. Di ba? Pag may gusto, nagwawala. Kita mo yung mga sa mall, yung mga naglalulupagido sa mall, lack of discipline yun. Okay? So, kayo mga parents at kayo mga magiging parents, tulungan natin magkaroon ng mas mabubuting mga tao balang araw by disciplining our children.
Okay? Kasi mapapahamak sila eh. Later on, ikaw ang may kasalanan. I-gets nyo ba yun? Okay. So, basta tandaan nyo lang may tamang spanking ha. Huwag yung masamang spanking. Yung parang lahat ng galit mo, pati galit mo sa asawa mo, binubuhos mo sa anak mo. Wala ka talaga. Duguan na yung anak mo. Huwag ganon, di ba? Masama yan, di ba? Abuse na yun, abuse. Pero, alam ko iba sa inyo, medyo malalaki na yung mga anak nyo, so mahirap. Huwag nyo na paluin yun. Hanggang 12 lang ang palo eh. Pag nag-13, pinalo mo, papaluin ka rin nun. Okay? Kaya yung mga naging teenager na, talaga wala ka na magagawa kundi mag-pray na lang. Kasi di mo na discipline. Okay? Yung dapat tinuturuan mo sila ng first time obedience. Hindi dapat nag-a-argue. I taught my children very young. Pag sinabi kong, sleep na kasi gabi na, they cannot argue. Pag umargue sila sa akin, sasabihin ko, first time obedience. Sleep na muna, you argue with me tomorrow. Okay? Kasi pag nag-argue sila sa akin, spank. Kaya pag may mga bisita, pag sinabi ko, anak, doon ka muna, mag-uusap kami. Hindi pwede mag-argue yun. Yeah, hindi pwede gano'n. Pag nag-ganon siya, sabi ko sa bisita, excuse me, dadalhin ko yung anak ko sa kwarto. Okay. Paglabas sa kwarto, sorry po. Okay. That's how you train kids, di ba? Okay. Tapos na yung iba sa inyo dyan. Malalaki na yung mga anak nyo, may sarili ng negosyo, di ba? Hirap na. May pera na. Okay, let's move on. What we must do in the face of sin. Yan. Yan na tayo. Restorative approach. First, recognize group responsibility. Ibig sabihin, lahat ng problems, lahat tayo for that matter, we all belong to some kind of social system. Whether family yan, o small group yan. So, no one is really parang nagkasala lang on his own. There is always some kind of systemic problem dyan. So that's why the first approach sa restorative life coaching is tingnan nyo muna yung sarili nyo. Let's say, small group kayo. Saan ba kayo nagkamali? Saan ba kayo nagkulang? Or maybe as a community. Maybe pinabayaan nyo itong taong to. Hindi. O kaya nakikita nyo na meron ng mga signs, hindi kayo gumawa ng preventive life coaching. So, ang unang-unang dapat mag-repent are the people around the guilty person. Sila dapat ang unang-unang mag-repent. Sila dapat ang unang-unang tumingin sa plank in their own eyes. Kasi siguro masyado kayong abala sa mga activities nyo, hindi nyo napapansin, merong isang tahimik doon, ilang buwan na siyang tahimik, hindi siya umaaten, walang pumapansin sa kanya, ilang beses siyang absent, walang nag-e-effort na magbisita sa kanya, and then nagkasala, nag-fall, nag-commit ng homosexuality, and then siya kayong lahat, actually kayo may kasalanan. Kasi hindi nyo pinansin yung tao na yun. Amen? Kaya nga, pag upbeat, isang bagay na pinapansin ko lagi, pag may upbeat, may nakikita ko mga young people, nakaupo lang, tahimik. Tapos lahat ng mga sanay na sa upbeat, may kanya-kanya ng mga barkada yan. Oh, yeah! Masasaya sila lahat. And then, merong 2, 3, nakaupo, walang kumakausap. Pag yun, nag-fall, kasalanan ng buong upbeat yun. Alright? Siya kayo, no, ha? Because the purpose of God is for us to be brothers keepers of one another. Okay? Ang palatandaan ng mundong ito is kanya-kanya. Ang palatandaan ng body of Christ is tulungan tayo. Ha? Okay. Pangalawa is evaluate the facts. Alamin nyo maigi yung sitwasyon. Pag nabalitaan nyo na nag-fall ang isang tao, know the facts. Kasi minsan hearsay lang naman eh. Alam mo, balita ko, may boyfriend daw yan eh. Tapos lalaki siya. Paano mo nasabi? Eh sabi nung kaibigan ko eh. Eh paano naman niya nalaman? Eh, sabi naman ng kaibigan niya. Eh paano naman nalaman ng kaibigan niya?
Eh, sabi naman ng lolo nun. You know, so, wala na, hearsay yun. You don't have facts. You cannot act without facts. Okay? Kaya pag kami dito sa RLCC, every time na we hear na parang, o sige nito, sige ganyan, parang, okay, we don't jump into conclusion. What are the facts na meron tayo? What do we know? Pag wala tayong facts, kundi kwento-kwentuhan lang, we have no right to intervene na parang, ano yan, di ba? Nakalalabasan niya, parang nag-a-accuse ka. Di ba? May nakakita pa talaga, may picture ka ba? Sa cellphone ba, nakita mo, I love you, Roger. Tapos lalaki ka rin, di ba? So yun, mga ganong ebidensya. Okay. Evaluate the facts, di ba? Okay. Tapos, speak to everyone who would be affected. Now, this is a delicate matter. You have to do this prayerfully. Kasi, ang maapektuhan would be the people na malapit sa tao na yan. Once na you proceed with the restoration process, pag nalaman ng kamag-anak niya, they might, yun naman na, yung tendency ng Pilipino, magkampi-kampi. Pamilya namin to eh. Bakit yung ginaganyan yung anak ko? Eh, sister, yung anak niyo po, nagbebenta ng droga. Masyado kayo judgmental. Yung pamilya namin, inaapi nyo. You know, so, hindi po namin inaapi yung pamilya niya. We're trying to help your son. You know? So, isa sa mga problema minsan sa church yan. Yung parang kampi-kampi. Huwag niyong gagalawin yung anak ko. Huwag niyong gagalawin yung asawa ko. So, you really have to do this very delicately. Approach the person na maapektuhan and explain bakit nagtitake ng ganitong prerogative. At itry nyo i-win ang kanyang cooperation. So, kailangan i-assure siya, we're here to help you. Now, minsan delikado, lalo kung mag-asawa. For example, yung lalaki, nagkukumit ng adultery. Hindi pa alam ng babae. So, minsan, dilema yon. Pag sinabi mo na sa asawa, bigla magbe-break, di ba? Tapos kukuha na lang itake, abuli ng asawa. Sandali. Gusto natin i-restore yung asawa mo di ba? So you have to trust us and cooperate with us. Because we want to restore. Nangyari na yan sa RLCC before. May mga ganyan tayong kaso. Nung sinabi namin doon sa asawa, talaga naman, wow, cool ka lang, ma'am, sandali lang, sister, okay? Easy lang. We'll take care of this, okay? Trust the church. We're going to do our best. Okay? So ngayon naman, na-restore naman sila. Praise the Lord. Amen. Di ba? Pero yung unang reaction mo, di ba? Pag ikaw yung babae, nalaman mo, di ba? Parang gusto mo ng, di ba? Magwala. Siyempre, pag lalaki din, di ba? Baka mayan, patiwakal ka na, di ba? Oh. Mga problema ganyan, kailangan ng wisdom. So, minsan, you have to weigh, paano ba ito? Paano ba sasabihin ito? Minsan, yung mga close friends, kaibigan, kailangan tansyahin na, okay, if I say that to this person, malalaman niya, ano ba? Minsan, kailangan sabay-sabay ng malaman. Right there and there. Okay? But normally ganito. Tapos, susunod, is you tell the truth in love to the guilty person, guilty party. So, yan ang confrontation. You have to tell the person, kapatid, is it true na pumupunta ka sa Sogo at may kasama ka na hindi mo asawa? Hindi sobra ka naman. We have a picture. At may testimony kami ng CCTV. Okay. Those are difficult times, mga kapatid. Here's what I tell people, okay? Before this happens, bago mangyari lahat ito, do your very best to develop trust, acceptance, and commitment in the community. I-grow nyo yung relationship nyo. Yun ang dahilan ba't ako nagtuturo ng developing relationship. Kasi when this happens, only your relationship with that person will keep this from exploding. Pag wala kang relationship sa tao na yan, at ginawa mo ito, tapos yan, wala yan. Lilipat ng VCF yan. Amen? Tandaan nyo, yun ang dahilan bakit you spend time. Yun ang dahilan bakit sa small group, sinasabi ko, unang-unang gawin nyo, build your relationship. Labas muna kayo. Webbing, okay?
Learn to trust one another. Kasi darating at darating yung time na yan. Pag dumating yung time na yan, mababa relationship nyo. Putok yan. Amen? That's why you cannot do this with somebody na walang relationship. Kaya yung mga malalaking churches, they seldom succeed in implementing church discipline. Seldom. Pag nag-implement sila ng church discipline, yung malalaking church, alis agad yung tao. Lipat na agad sa GCF, VCF, CCF, DVD, VCD, Blu-ray, saan na lang lumilipat. Okay? Karamihan kasi ng mga lumilipat sa malalaking churches, yung mga parang may problema, tapos ayaw nilang pa-discipline. Sumunta sila sa malaki para wala lang makakilala sa kanila. A lot of times ganun. Hindi naman always, pero a lot of times. Okay? Kasi doon secure ka eh. Nobody, wala pumapansin sa'yo, gano'n. Eh dito, meron pang mga life coaching. Di ba? Pakialam mo sa akin, ba't hindi na life coaching mo ako? Okay. Alright. And then, obtain confession and repentance. Ito yung turning point. Pag kinonfront natin, ang gusto natin mangyari is that this person would confess, ibig sabihin ng confess, agree with God concerning yung judgment na sa matter na yan. Yan ibig sabihin ng confess. Confess is not to tell us kung anong ginawa. Hindi confession yon. Confess is to agree. Sumang-ayon. So, pag sinabi ko na, okay, nakita ka namin sa Sogo, ito yung picture, tapos may kasama ka, pogi, tapos ikaw, lalaki ka, so problema yan. Pag sinabi niya na, okay, sige, nahuli niyo na ako. Oo nga, may kasama ako. Actually, isa lang yan sa marami kong kasama. Ganun. Walang confession yun. Hindi siya nag-a-agree. There's no confession. Kailangan mag-a-agree siya. Kailangan sasabihin niya, tama kayo, mali yung ginagawa ko. Yun yung confession. Okay? And then repentance, pinagsisisihan ko yung ginawa ko. Pinagsisisihan ko yung mga taong sinaktan ko. I am sorry. Amen? Okay. Next is you require restitution, if necessary, and reconciliation. Restitution means, kung umutang ka, bayaran mo. Kung may kinuha ka, isauli mo. Amen? Reconciliation means, yung mga taong nasaktan dahil sa ginawa mo, humingi ka ng patawad sa kanila. Yung tinatawag natin peace process. Okay? Which I'll tell you more about. And then equip toward full restoration, at least 3 months, based on keys to real life. Okay? In other words, tulungan mo siya makabalik. Kung anong kinakailangan niyang pagdaanan ulit, KRL 1, KRL 2, KRL 3, apply what needs to be applied para maibalik siya sa dati. Amen? So, ang KRL 1, 2, 3, hindi lang yan seminar. Process yan. Process yan ng pagka-counsel, pagtutulong sa tao. Amen? Okay. So, yung peace process, okay, how to restore. Sorry, yan yung lahat na. Okay? Alright, that's the whole thing, right? It's restore. So, kung gusto mo maging leader, you have to memorize that. Kasi, bigla-bigla ako nang gugulat at sinasabi ko, Johanna, ano ang restore? And you have to know that. At lalo na kung gusto maging pastor. Ngayon, you really have to know that. Kung hindi, we will throw you dun sa room of perpetual tickling. Okay. Kung saan kikilitiin ka habang buhay. Okay. Alright, peace process. Alam nyo na yan. Ano yan? First step. Ano yung nagawa? Ano yung nangyari? Ano yung naka-offend? Problem behavior? Emotions involved? Ano yung naramdaman? Tapos, assessment of motives. Bakit mo ginawa? Ano nag-udyok sa'yo? Confession and forgiveness. Okay, kapatawaran. And then an encouragement for the future. Alright. So, pag ginawa natin yung restore, yung peace process kasama doon sa bandang letter R, sa huli. Pag umami na.
kailangan ng, so ganito, example. Kunyari, si Hannah, kunyari, i-apply natin ng restore. So, nung kinonfront natin siya, no, umami naman siya at lahat, humingi siya ng sorry. So, kailangan, i-face na niya ngayon, yung siguro, mga kagrupo niya, small group niya. Tapos, pakikinggan niya ngayon yung small group niya, mag-express sila ng kanilang damdamin. Sabihin nila, Hannah, hindi ko akalain na magagawa mo yun. Nasaktan ako. You know, so, iyakan sila. And then, hihingi ng patawad si Hannah. I'm very sorry sa nagawa ko. Tapos, ano naman siya, patatawarin naman siya. Pagkatapos ng peace process na yon, si Hannah ngayon will now meet regularly with Justine para sa LI. Restorative LI. So, gagabayan ni Justine si Hannah kung ano man yung issue na kailangan niya parang balikan. Kung KRL1, babalikan ni Justine yun sa kanya. Ipoproseso siya doon. Okay, isang element lang doon. Okay? Or maaaring yung KRL2, dadaanan niya, okay, isang element lang, dalawa. Kasi parang hindi niya naintindihan yun. Basta ang purpose ni Justine is within 3 months, ma-recommend na niya na makabalik na si Hannah sa ministry. Amen? So habang ginagawa yung restorative, si Hannah hindi mo na mag-ministry para makafocus. Hindi parusa, kundi para mag-focus sa restoration. So yun ang dahilan bakit minsan may mga tao wala sa ministry. Kasi nag-go through sila ng LI. Naintindihan? Okay, excellent. Practice time. Okay? Now, hindi natin kaya practicein lahat ito. Okay, obviously. So, doon tayo sa may ano lang. Tell the truth in love to the guilty party hanggang doon sa obtain. Okay? Doon lang tayo. Tell the truth in love to the guilty party. So, role-playing tayo ulit. Ha? So, magpe-pretend ka. So, kailangan medyo sin naman talaga, no? Hindi yung hindi ka nakapagluto ng sinaing, gano'n. Hindi naman sin yun, okay? Hindi something na medyo significant. Tapos, kukonfrontahin mo, and then ang resulta nyon, magko-confess siya, magre-repent. Okay. Sige po, practice time.